Go ahead na, sir. Go ahead na. Erwin Tulfo, ginulat ng 18 ex-Marines. Sinugod ang Senado. Pero, boycott pa rin sa Peking Blue Ribbon Committee ng Bindalo. Nagmaktol ang hinayupak dahil hindi daw nag-attend ang 18 ex-Marines na tinaguriang bayani at iyak ang kanyang mga kasamahan kagaya ni Gatchalian na Peking Senate President at syempre yung idolo ng mga Viva Max artist na si Rap Tulfo. Putang ina nga committee na yan ha, inakusan kayo, nag-deliver kayo ng mali-malitang pera. Pero kayo ang chairman, anak ng kagwang naman talaga, niloko ang taong bayan. Pero gulat na gulat sila dito ha, sa ginawa na hakbang ng 18 ex-Marines na naghayag na nga po, hindi mag-attend dahil kanina po, nang umpisa ng Blue Ribbon, wala po sila. Magandang tanghali sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Nagulat po ang Peking Blue Ribbon Committee Chairman na si Bindalo Erwin Tulfo sa mga pangyayari dahil alam niya na hindi po mag-attend sa hearing ang 18 ex-Marines. Pero ito po, sa ginawa po ng mga bayaning ito, ay napahiya po dito ang Blue Ribbon na pike ni Bindalo Erwin Tulfo. Kasi nga, nandyan sila sa Senado, napasugod, pero boycott pa rin sa Blue Ribbon ni Bindalo. Pikat. Okay. So ito na nga ho mga kababayan ko, nag-umpisa na nga ho ang Peking Blue Ribbon Committee. Nagsimula po ito sa attendance at wala po sa tawag sa 18 ex-Marines ay wala po. Hindi po sila dyan pumunta. Pakinggan natin. Comsec, may we know who did we invite other guests? Can you mention those who did not show up today, despite the fact that we sent notices to them last Wednesday afternoon? We invited Representative Ferdinand Martin Romualdez, Representative Sia Alonto Adion, Representative Jose Alvarez, Representative Julian Jam Baronda, Representative Laila de Lima, through Speaker D. The reason for their absence, Attorney Cheloy Belicaria Garafil said that the House of Kabulol-bulol na. respectfully declining the invitation on the grounds of parliamentary courtesy. Okay, what about the 18 bodyguards, Comsec? We Did have we not invite them? We have not yes, we invited them, but we have not received any reply. What about Attorney Baligot? Did we invite them? Did we Yes, invite Your him? Honor, we invited, but we have not received any reply. What well. about former Congressman Mike Defensor? Did we invite him? We did not invite former Congressman Mike Defensor. Okay, Comsec. So, Ang tanga with mo, that, Tulfo. Si Mike Defensor daw, in-invite ni Tang Inumin. Anong klaseng Blue Ribbon Committee Chairman to? Hinayupak nga malita boy. Hindi alam kung sino yung mga inimbita. Ayan na nga ho. Hindi po sumipot ang 18 ex-Marines diyan sa Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo Bindalo alias Viva Max. Pero ito po mga kaibigan ko, biglang naglabas ng pagkadismaya naman itong Peking Senate pro tempore acting Senate President na si Gatchalian na power grabber. Nagtalumpate agad siya, binatikos ang 18 ex-Marines. Pakinggan po natin. Esteemed committee,
Unang-una sa lahat po, nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Nag-release po ang Blue Ribbon Secretariat ng official na invitation. Ipinost to sa website. Itong ating consultative meeting today ay ini-stream rin po sa website. At makikita ho natin na full complement po ang nandito po sa consultative meeting. At nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, katotohanan ang dapat mong sabihin. Marami ho kaming, personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap po sila at para po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito. Pero sa ganitong sitwasyon, ako po personal na nadidismaya dahil hindi ho tayo nagkaroon ngayon ng pagkakataon para matanong sila at lalong klaruhin yung mga kanilang isinasabi itong mga nakaraang mga panahon. Sa alam ko marami ho silang inikutan na iba't ibang venue para magsalita. Pero ito po yung pinakamahalagang venue para po ilahad ang katotohanan. So sa ganitong punto, ako po yung nagpapasalamat po sa ating chairman sa kanyang paghahanda dito sa ating aktibidad ngayong araw na ito. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga kasamahan dahil nagbigay ho sila ng oras at naghanda sila, no, para harapin po itong mga 18 bodyguards na marami pong sinasabi tungkol po sa iba't iba pong mga personalidad. Maraming. Ang tawag nila sa 18 ex-Marines, 18 soldiers, Brave 18, 18 bodyguards. Mga ulol, alam mo, Sherwin Gatchalian, hindi yan yung tamang forum. Yung tamang forum, doon po sa Blue Ribbon Committee ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi yun po ang legal. Kayo illegal. Hindi kayo binoto ng majority of the Senate. Anak ng kagwang naman talaga niloloko ang taong bayan. Sarap nyo pagtatampalin eh. Sabi ni Tolpok. Siyempre, nag-attend na sila sa Blue Ribbon Committee. Hindi pa na-resolba yung inyong problema dyan sa Senado. I-resolba nyo muna. Siguro pag na-resolba yan, at saka napaka-awkward po na mag-attend sila dyan sa bugos na hearing ninyo. Yung pinangalanan nila na nag-deliver sila ng 8 malita, ay siya yung chairman ng nag-iimbestiga, anak ng kagwang. Si Bindalo Tolpok, oh. Tingnan mo si Bindalo Tolpok. Nangiyak-ngiyak si Bindalo Tolpok, oh. Nagmamaktol ang hinayopak. Pakinggan natin pagmamaktol niya, oh. Today, we gather for a consultative meeting in our organizational briefing to organize the Blue Ribbon Committee under the present majority bloc headed by Senate Pro Tempore and Acting Senate President Sherwin Gatchalian. To be clear, we will be asking for updates from the executive agencies. As we proceed, this committee must likewise address the circumstances surrounding the June 4 press conference held in the session hall. That press conference was presented to the public as a Blue Ribbon Committee proceeding despite having no authorization from the duly recognized chairman of the committee or from the office of the acting Senate President. It was conducted outside. Acting Senate President, duly new chairman, ikaw, illegal.
Bugos, kayo yung bugos. Meron palang acting Senate President, putang na ngayon lang, wala. Lo mo. Loyo. Establish Senate rules and institutional processes. Simply put, it was not a legitimate blue ribbon hearing, committee hearing. It was irregular, a house show, you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. How siya dahil napangalanan kang diniliberan ka ng 8 malita. Pati si Tuta Soto, ng 5 malita, how siya, lo mo. Kayo yung how siya, Bindalong. Sa isinagawang ilihitimong pagdinig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 Maleta Boys. Kaugnay sa di umanay milyon-milyong kickback mula sa flood control projects. 18 malita boys tawag nila. Wala namang problema kung sabihin ninyo lang 18 malita boys. Totoo naman talaga. Nag-deliver sila ng malita sa'yo. Walo. Kaya malita boys. Alam ko ng malita girls. Napaka-awkward. Na dineliver daw nila sa ilang mga opisyal, kabilang na po sa inyong lingkod at maging sa isang pari. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentan dokumento, resibo, o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang. Madali pong magturo, madaling gumawa ng kwento at napakadaling manira na reputasyon. Kaya tungkulin po ng Blue Ribbon Committee na tiyakin ang bawat alegasyon ay nakabatay sa matibay na ebidensya at mapagkatiwalaang testimonya. Hindi po tayo papayag na basta na lamang may darating po dito sa komite na ito para maglahad na kung ano-ano na wala naman po mga ebidensya. Mga testigo na bigla na lamang pong susulpot kinabukasan na hindi na po mahagilap. Hindi tayo narito upang magbigay ng hatol batay lamang po sa mga haka-haka. Narito tayo upang alamin ang katotohanan. At this juncture, please allow me to... Sabi niya na, mga testigo daw na bigla-bigla na lang susulpot at kinabukasan hindi na mahagilap. Baka ang tinutukoy niya si Orly Gutisa. Si Orly Gutisa gusto niyong i-bribe. Si Orly Gutisa tinago ni Tambaluslos. Si Orly Gutisa gusto niyong busalan, kaya yung tao na wala kayo yung may dahilan. Pag sinabi naman ninyo 18 ex-Marines ay bigla-biglang nasusulpot, tagal na nilang sinasabi yan. Nag-imbestiga kayo ngayon, ilang buwan na kayo hindi nag-imbestiga siya. Napilitan kayo nag-imbestiga dahil bigla pong nagkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Kayo po kasi yung bugos. Kaya siyempre itong 18 ex-Marines nag-iisip, saan ba kami maniniwala? Doon sa committee chairman na Pike na hinatira namin ng 8 malita o dito kay Senator Cayetano, Rodante Marcolita, Pia Cayetano na hindi man lang nakatanggap ng malita. O sige nga kayo, mga nanonood, mga bubunistang tanganista, saan kayo maniwala? Bino ang mandong. Ito, siyempre nakamonitor yung 18 ex-Marines dyan. Kaya bigla po akong nagulat, nag-post po si Libby Baligod. Ayan po, sa kanyang Facebook. Ang sabi po ni Libby Baligod, mga kababayan, magkita-kita tayo sa Senado ng Republika ng Pilipinas ngayong umaga. So, akala ko po mag-attend sila sa Blue Ribbon Committee hearing. Yung pala ay pumupunta siguro courtesy call para ipakita nila na hindi kami nagtatago, hindi kami duwag. Ang sabi dito sa poster, we are 18, we are not afraid. Hindi sila takot. We wore the uniform with honor. We defended the flag with our lives. And now we stand not on the battlefield, but in the arena of truth. We are 18 former Marines who have chosen conscience over comfort, truth over silence, and country over. We have seen enough, we have heard enough, we refuse to be blind, servants to a system
that betrays the very people it swore to protect. This is not rebellion. This is not politics. This is a patriotism. When those in power forget their oath, it is the duty of those who once carried the rifles to now carry the truth. We will not be intimidated. We will not be silenced. We will not back down. The Filipino people deserve transparency. They deserve accountability. They deserve a government that fights corruption, not one that protects it. We stood for the republic before. We stand for it again. Ayan na nga po. So, nagulat po tayo. So, bigla pong sumugod itong 18X Marine. Sa mga pagkakataong ito, habang ginagawa ko po ang video, ay ito po yung pinaka-latest mga kabisdak. Ayon po sa balita, ayan, 18X Marines nasa tanggapan ni Senator Padilla, pero hindi raw dadalo sa Blue Ribbon Probe. Iyak Tolpo. Para sa akin, isa po itong sampal sa mukha ng kay Erwin Tolpok. Nasampal dito si Erwin Tolpok. Ito, sa labas po, kitang-kita agad ng mga media. Pagpasok pa lang ng 18X Marines, ang galing ng mga moment na ito. Narito po, panoorin natin. Ayan na po, Sir, 18 Marines. Yan yung 18X Marines. Well, video. Ayan mga partners, nakikita po natin Sa dalawa, na papasok tatlo, na po yung apat. convoy ng Brave Marines. Sir, Sakay niyo, sir. Ano sakay niyo? Brave 18. sir, confirm po. Oh, Sir, 18 Marines ka? oh. Nandyan daw yung 18X Marines. Ayan na, buhay! Bubuhay na sir. Grabe, binunog. Grabe, narinig nyo, mabuhay ang 18 Marines. Mabuhay ang 18 Marines. Sir, nasa listahan po kami. Sige, send a video. Yung 5 team ha. Attorney, dito pa hindi po kayo dadalo. Ano po yung nag-ano sa atin ngayon? Ano po yung nag-udyok sa atin na bakit tayo dadalo? Hindi, pupunta talaga kami sa Senado kasi marami kaming bagay na kailangang maklaro. Kasi mamaya pupunta muna ako kay Senator kung sino dyan, Opo. then sumama na lang kayo. No. Pero hindi naman kayo natatakot, attorney, na baka, or pangamba na baka palugtutin, o Hindi. matakot yung mga ano natin, hindi nila masabi yung totoo. They may bend the law but they cannot bend the facts and the truth. Sir, sinabi ni Senator Erwin Tulfo, bogus yung nangyaring hearing nyo last time. Yes, sir. Bogus po daw. Siya ang bogus, hindi siya natural born Filipino. Ay, sorry, sir. Si Erwin Tulfo, darating ang panahon. Shin na naman. Shin. Kamu na salo. Puta, ang sakit nito. Ay, sir. Siya ang bogus. Siya ang hindi natural born Filipino citizen. Aray ko, iyak. Ayan na po, napasugod na po yung 18X Marines diyan sa Senado, pero hindi po agad pinapapasok ng sa Senado. O ito, nagpunta po mismo sa kampo ni Senator, sa opisina ni Senator Robin Padilla. Narito po. Wala po dito yung 18 Marines. Wala po dito sa opisina ko. Wala po. Wala po sila dito. Sinundo ni Senator Robin Padilla. Wala. Wala po dito ang 18 Marines. Ayan Wala na. po dito. Si Drandrev po ang nandito. Si Jericho. Asa yung bagong kasal? Wala. Honeymoon. Wala po dito yung 18 Marines. Hindi ko alam kung saan galing kay... Sabi ni Senator Erwin Tulfo, nandito daw. Susunduin pa lang. Wala pa sa opisina ni Senator Padilla.
Pero sa entrance kasi, ang sabi, pupunta kay Senator Robin Morning Padilla. po. Ayan, oh. Hello po. Tol. Morning, Tol. Hello. Ayan Tol. na, ayan na. Morning. Bababain pa ni Senator Idol Robin Padilla. Buti may signal sa elevator, Idol Robin, no? Bababain po. Okay, grabe. Sampal, no? Kay Erwin Tulfo Bindalo. Ang ginawa po ng 18 ex-Marines dito. Nasa Senado, pero hindi po kasi nire-recognize ng 18 Marines ang liderato ni Erwin Tulfo dahil bugos. Ang tapang rin ni Libby Baligo din. Bugos siya, sabi ni Libby Baligo. Pumasok na ba? O, pumasok na, idol. Tol, pare ko, kamusta ka? Nandiyan na ba yung 18 Marines? Nandyan na. Wala. Nasa baba. Nasa baba. Teka, susunduin ko muna. Ayan, Sabi kasi mabuhay nasa ka, opisina Idol ko, Robin wala pa na Padilla. rito. Wala. Ayan na, oh. Wala sa opisina ko, wala. Kasi sa news, nandun daw sa opisina. Pero susunduin pa Paraanin niyo po pala. ako, paraanin niyo po ako. Paraanin niyo po ako. Matapa ka, Tol, ha? Hindi naman tayo, relax lang, Tol. Relax lang. Huwag mo masyadong ano daw. Ayan na. Nandito kasi yung 18 Marines. Oh. Nandyan ang mga bayani. Gabing kaganapan ngayon sa Senado, no? Sir, magandang umaga po. Mhm. Sir, natin sila hearing. Tatanungin natin sila. Hindi po Parehas sila tayo yan magtatanong. magandang hearing kasi sinabi po ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay, Mag-attend makikiraan po kayo po. sa lehitimong Blue Ribbon Committee. Makikiraan po, mga Tol. Committee chairman. Tol. Kasi sila ni Erwin Tulfo bogos. Si Erwin Tulfo Tony. sasabihin din si Senator Ano ba Alan yan? Ano bogos. kayo papasukin? Anong problema daw? Ano ang problema po? Tapusin na natin. Sa BMS, ginagawa na natin. Okay, ba't ayaw paakitin sa opisina ko? Sure, pwede. Ganun? As long as they're BMS. Okay. Kasi bisita ko sila eh. Dapat yung bisita ng senador, hindi hinaharang. Buhay ka, idol. 10 pa lang po. Tatanungin po natin sila. Opo. Ha? Saan? Sa hearing nila? Kasamahan ko na lang sila kung ano plano nila. Hawak mo. Sir, akin po kayo sa hearing. Doon na lang po tayo sa opisina ko. Sir, akin po kayo sa hearing. Okay. Inakyat ni Senator Robin Padilla sa opisina yung 18 ex-Marines kasama si Libby Baligod. Panoorin po ninyo ang susunod na video kasi nagkaroon sila ng press con. Narito po mga kabisdak. Net 25 po. Excuse me, net 25. Ma'am, SMNI. Wait lang, SMNI. Wait lang. SMNI. Wait. SMNI po. SMNI. Tsaka ito, net 25. Excuse me po.
Padaan lang po. Sorry po. Teka lang. Ay, kuya, wait lang. Kuya, excuse me lang. Mga mic na po. Pakiabot yung mic ng Rowing. Pwede malapit lang yung mic na yung ano po, mga... Which one? Kaysa po. Kuya, gitna. Sila, admin pa. Kaya nga nasa labas pa. Kukumpletuhin muna natin. Guys, susub tayo ng konti. Move tayo. Nakisukahan yung mga guys. Patal. Move po. Move lang po atras. Okay, backward. Marco, lumabas na rin. Guys, send. Nakalip MRO ni St. Robin. Naila yung Pwede pa dyan yung cameraman ng cellphone na naman. Sa gilid. mag-okay na po yung cellphone. Nasa na kape na kayo? Wait lang po siya. Kuya, ate ni ko. Wait, please. Insert ka. Sir, padaan lang po. Sir, wait lang po kasi. Share tayo. MRO, tayo sa likod. Pwede. Give chance sa mga reporter. OS staff. Yes, please, thank you. Guys, yuko lang tayo para give chance mga nasa likod. Okay, yuko na tayo lahat. Yuko lang po. Who will wait lang. Sige, Mars. Ito si Nico. Let's organize tayo, boys. Okay na tayo? Wait lang. Pakilagay niya to. Thank you po, kuya. First question po. Sir, are you ready po? Sir, Ready na? Rolling, sir? Are you ready? Okay, first question, Hipa. May magbigay muna ako ng Statement muna. Statement po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naparito po kami sa Senado. Kasama ko ang 18 na dating mga sundalo ng Republika ng Pilipinas sa dalawang kadahilanan. Una po ay gusto kong maklarify ang mga imbitasyon na natanggap namin. Pagkatapos po kasi ng Blue Ribbon Senate Blue Ribbon Committee hearing noong June 4, bandang alas 2:30 po ng hapon, nakatanggap po ako bandang alas 8 ng gabi ng isang imbitasyon na pinapatawag ulit kami sa Senado sa araw na ito, Lunes. Nagka-problema po ako dahil pagkatapos ng June 4 hearing ay nagsiuwian sa kanilang mga probinsya yung ibang mga sundalo at sinamahan din nila yung si Walter Manalansan para sa lamay ng kanyang kapatid na namatay noong umaga ng June 4 din, 2026. Kaya minarapat ko po na sumulat kay Senator Cayetano noong araw din na yon, noong gabing yon, no? So makikita ninyo dito ang in-email ko na sulat, June 4 din ang petsa, humihingi ng guidance kay Senate President Alan Cayetano. At bakit ko po in-address kay Senate President Alan Cayetano ang aking sulat? Despite the fact that some senators are claiming he is no longer the Senate President, I have here a video just 2 days ago na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na ang Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At pwede ko pong ipakita sa inyo yung kanyang video na sinasabi nga na si Senator Alan Cayetano pa rin ang presidente. Kaya ko po in-address sa kanya ang akin. Senator Cayetano is still the Senate President. Ay, sorry po ha. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have
13. It's against the law naman, di ba? For all the committees. Simula po sa pro tempore, we cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. It's what the law says. You have to have 13. Dahil po sa pahayag din ni Senator Erwin Tulfo na yan, na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang Senate President, so I address my letter to Senator Alan Cayetano. At sumagot naman po si Senator Cayetano noong Sabado, no? At ang sabi niya rito, if I may read for your convenience the pertinent portion of the letter. Ang sabi po niya sa second paragraph, we must clarify, however, that the hearing purportedly set for 08 June 2026 was not authorized by this office, by Senator Pia Cayetano as committee person, chairperson, or by Senator Rodante Marcoleta. No? So, bakit ko po minarapat na magpunta rito para sana tanungin kay Senator Cayetano itong sulat niya. No? Dahil makikita po din nyo, hindi lang po itong rules ni Senator Robin. Ipapakita ko po sa inyo yung Section 17 ng Senate Resolution number 5 which was approved on August 9, 2010. No? At ang sinasabi dito, any invitation for a witness or any subpoena should be signed by the chairman of the committee and approved by the president of the Senate. Maliwanag po dito sa Section 17. Kaya po tinignan ko itong imbitasyon, makikita ninyo rito, wala pong pirma yung nagsasabi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee, wala rin pirma yung Senate President, walang approval. Kaya dyan po kami naguguluhan, no? At bakit ko po nire-raise ito? Dahil naman po sa for our safety and security, no? And we are expecting the good senators to follow their own rules. Itong sinasite ko po na Senate Resolution number 5 provides for the rules governing inquiries in aid of legislation. No? Ito po yung Resolution number 5. Okay? So, sana naman po ay sinunod ng sumulat sa amin yung sinasaad ng rules ng Senate. Kaya po kami nagpunta rito kay Senator Robin para mapaliwanagan din kami. No? Pangalawa po, sa totoo lamang ay we are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, who claims to be the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Sa isang demokrasya po ay na merong functioning judicial system ay hindi nyo po makikita yung kanyang pangyayari. Na kung sino pa yung akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. And of course, by human nature, we don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also, it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. And for this purposes po, I will cite to you Section 18 po of the same Senate Resolution number 5. Nakalagay po dito, 18, no? Contempt. Contempt. Makikita nyo dito, ang sinasabi, ito, papasahin ko po. The chairman, with the concurrence of at least one member,
may punish or cite in contempt any witness before the committee who disobeys any order of the committee or refuses to be sworn or to testify or to answer a proper question by the committee or any of its members or testifies falsely or evasively. Sa tingin nyo ba, sasabihin ni Mr. Erwin Tulfo that we are testifying truthfully? Sasabihin niya yan, you are testifying falsely. And what is the consequence of that? Contempt. And once you are contempt, cited in contempt, itong rule po na ito ay in-amend ng Senate. We have resolution number 145. Senate resolution number 145. Ang matindi po ikukulong kami. Ito. Ito. A contempt of the committee shall be deemed a contempt of the Senate. Such witness may be ordered by the committee to be detained in such place as it may designate. Pwede nila kami ipadala sa Pasay City Jail. That is the danger, no? Give me few minutes na lang. So yun po ang, having said all of those, this is our humble request to the members and leadership of the Senate of the Republic of the Philippines. First message, we should observe rule of law. We should observe your own Senate rules. If you do not follow your own rules, how can you expect us, non-senators, to obey your rules? Second, we humbly ask, we respectfully ask the members and the leadership of the Senate of the Republic of the Philippines to observe statesmanship, not brinkmanship. We observe delicadeza. Delicadeza is addressed to the census who were named in the affidavit of the 18 former soldiers. Hindi po pwede sa isang demokrasya na kung sino pa yung inaakusahan ay siya pa ang mag-iimbestiga at siya ang magdedesisyon kung sino ang nagsabi o hindi. Ito na lamang po ang panghuli na mensahe ko sa ngayon naman ay kay Senator Robin Padilla na isang miyembro ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at ang subcommittee chairman na si Senator Redante Marcoleta. Na hinanap po namin sila ay wala sila ngayon, kaya bilang miyembro ng Blue Ribbon, sa kanya ko ihahatid ang aking mensahe. Magsusumite po kami kay Senator Robin Padilla ng pangalan ng 14 na mga dating Marines at dating empleyado rin ni Ginoong Zaldico na nagtrabaho at natawag ding basurero na nagde-deliver din ng pera sa iba't ibang mga personalidad. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumite ko kay Senator Robin Padilla at siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. No? At itong 14 po na ito ay handa silang tumalima sa anumang sabpina or impitasyon po na manggagaling sa Senado para magbigay din ng kanilang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta na ito. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimpita namin ang 14 pa, at kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan na kung sa tingin ko makumbinsi naman ang ating mga mamamayan ay sapat na po yun. So yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Sir, to clarify, ngayong after po this press con, pupunta po ba kayo sa inyo? Yes. Sir, do you want Senator Erwin to inhibit?
by rules of decency, he should. What would you request, sir, sa hearing mamaya na mag-inhibit siya? Well, we will manifest what I said to you earlier, that we should observe statesmanship. No? Pangit naman yung ikaw na yung nireklamo, ikaw pa mag-imbestiga, ikaw pa ang maging huwes. You mentioned earlier you expect them to cite the witnesses in contempt, sir? Well, if you look at the rules, no, it says there that if you falsely testify, you can be cited in contempt. Now, if the former soldiers will affirm and confirm what they stated in their affidavit, what would be the response of Mr. Erwin Tulfo and other legislators similarly situated? Sasabihin ba niya, nagsasabi kayo ng totoo? Hindi po, ang sasabihin niya, nagsisinungaling kayo. Ngayon pa nga lang, hindi pa kami nagpakita, sinabi na niya na nagsisinungaling kayo. At kung sinabi niyang nagsisinungaling kami, ano po ang consequence niyon? Binasa ko po sa inyo ang Section 18 ng Senate Resolution number 5 as amended by Senate Resolution number 145 dated February 13, 2013. So wala kaming ibang patutunguhan kundi kulong po eh. And that is why the logic of our request, the reason, the basis for our request is for him to recuse himself, to inhibit and let those who were not named in the affidavit to preside over the investigation. Pero he can participate, sir, sa Senator Erwin. Yes, we As a welcome. Waterloo chair. Yes, yes. And, Sorry, sir. Senator Robby, may sinabi ko kasi si Senator Erwin sa baba na pinatatanong po sa inyo kung sasahin niyo po ang labing walo doon sa Pilipinas. Kung ano ang nais ng aking mga bisita, yun ang mangyayari. Pero hindi ako uupo dun sa consultative meeting. And Wala sir, nga ako sa tabi ninyo. dahil po, we will not oblige Senator Padilla to accompany us. We can go there on our own. I want to impress upon you, dear media members, that we are acting on our own. We are not upon the dictates of anyone. And let me respond to three serious allegations coming from so-called high government officials. Number one, sinabi ni NBI Director Matibag doon na peke daw ang mga ito. Hindi raw sila dating mga sundalo. Okay? Yan ang allegation niya ngayon. Pero hindi ba stop ang grupo niya? Ito, basahin ko yung natanggap kong investigasyon. Nakalagay dito. We invite Attorney Baligot and the former enlisted personnel of the Philippine military. Ito, yung grupo mismo ni Mr. Erwin Tulfo nagsasabi na that they are former enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines. At klaro pa dito, from number 1 to number 18, nakalagay dyan former Marines, pero yung number 6 sinabi, Rene Boy Julian, Reservist Philippine Army. Yan po ang sinabi namin sa affidavit nila. Sa number 13, nakalagay dito, Romel C. Galapon, Philippine Army. Yan din po ang sinabi namin sa affidavit nila. No? Number 2, kung peke kami, ano ang resulta ng dalawang pagkakataon na tinawag kami ng NBI sa National Bureau of Investigation na ang purpose nila was to conduct an identity verification of the 18 former soldiers. At dalawang beses nilang na-prove na totoo yung sinasabi na 16 ang dating Marines, dalawa naman ang dating Army. No? Pangatlo, bakit niya namang sasabihin na nagsisinungaling ang mga ito? Eh siya mismo, nagsumite siya ng affidavit ng mga sundalo sa ombudsman. At yung panel of investigators ng ombudsman na pinapangunahan ni retired General and Attorney Eliseo Cruz ng ombudsman, no? Eh binanggit nila yung affidavit ng dalawang dating sundalo doon sa
fact-finding nila against former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico, at a certain Attorney Raulito Paras. Nandun po sa report ng panel of investigators ng Ombudsman. Anim po yun ng mga abogado ng Ombudsman. So sino po ang nagsisinungaling? Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator. Hindi po yan investigador. No? At ang ginagawa niya ngayon ay pinupolitika niya, hinahatak niya ang National Bureau of Investigation sa isang political exercise. Sana hindi masira ang NBI as an institution. O, pangalawa, narinig namin kanina, nagmo-monitor ako na ang sabi ni Senator Erwin Tulfo ay bogus daw ang mga ito. Kung bogus ang mga ito, bakit pa siya nagpadala at sinabi na former enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines ang mga ito? No? I think there is duplicity in the words of, coming from the mouth of Mr. Erwin Tulfo. Attorney, ano masasabi niyo dun sa binabanggit ng NBI na may inconsistencies dun sa isubmit sa Ombudsman dun sa naging testimonya nila sa Senado noong Webes? Naku po, sabi ko nga, sabihin niya yung inconsistencies, no? And by the way, paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.